Hello, resilient people. So welcome ulit sa panibagong episode ng inyong paboritong background noise. Tamang usapan, usapang may tama. Yun. So kakaibang intro natin ngayon. At kamusta ka noon? Ano ba dyan sa Spain? Kung ba dyan? Summer na ba? Summer, yeah. So magpapatuloy ka dyan. Oo. Baka maniwala ka. So summer sa Spain ngayon. Pero, well, guess what mga kaibigan? By the time of this recording, July na naman. At ibig sabihin, simula na naman ang paboritong season ng mga Pilipino. Yung ating, well, national sport, typhoon season. Yan, tama. Nakahanda na ba kayo? Ready na ba kayo na mabasa ulit? Ready na ba ang mga sardinas, mga instant noodles, no? Flashlight. Yung mga sinasabi sa atin na dapat daw laging naka-ready kapag tagbagyo o tag-ulan. No, grabe, no? Tapos, same old stories from July to November at least. Same old stories. And ano ba nadagdag? Siguro power bank. Walang power bank ng time natin. Anong araw, oh? Power bank na fully charged, no? Na magiging paperweight pag brownout. Alam natin to. Pero ang tanong, ewan ko baka ako lang din. Pero ikaw ba, ba't parang every year, parang lagi tayong caught off guard? Alam natin, pre. Alam natin na pagtapos ng Flores de Mayo, pagkatapos ng Corpus Christi, uulan na eh. Oo, tagulan na. Yeah. Kaya yan ang ating topic today, no? Yung myth of the resiliency of the Filipino people, no? Kaya po muli, ito po si Lennon. At ito po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yan. Yun, Sel. So, grabe. Sa Pilipinas, we have 20 typhoons a year? No? 5 to 7 na parang malalakas kada taon, no? And yet, yun nga, every time, tama ka, Sel, parang lagi na lang, taon-taon na lang, parang tayong nagugulat palagi, no? Ay, bumabaha na naman. Ay, parang lagi tayong hindi handa, di ba? Kadumarating yung tag-ulan. Tapos yung alam mo yun, yung overarching feeling na ginagawa naman namin ng lahat. Alam mo yun, kasi hindi lang naman tag-ulan ito, brother, no? Kada taon din naman tayong may budget season na tinatawag. So, simula ng July, budget hearing na yan sa House of Representatives. Come September, nasa Senado na, ibabaycam na. Alam mo yun, yung parang laging may allocation naman eh. Tapos maya-maya, pag nasa kasagsagan na tayo ng bagyo, yan, bayanihan spirit, Filipino resiliency, bangon blank. So, bangon Luzon, bangon Mindanao. Hindi ito, yung episode ngayon ay in a way, critic siya, pero at the same time, hindi ito para mang-atake, but rather to really show solidarity sa mga talaga naapektuhan ng mga calamities. Kasi laging ganun, no? Bangon, ano pa ba? Yung laging ganun, Pilipino, kahit binabaha, nakukuha pa rin maging masaya. Kaya may mga videos na lumalangoy sa baha, tapos nakangiti. Kasi glorified na yun. Parang dahil sa ganong narrative, parang wala na, tapos na yung usapan na okay lang bahain. Okay lang salantayin kasi kaya naman pala ng Pinoy eh. Pero ang tanong,
Hindi ba deserve ng Pilipino yung better na environment, na communities, services? Bakit parang, alam mo pre, ito, to be frank, no? Ayokong isisi sa mga kababayan natin yung yung mentality ng ayuda. Alam mo yung parang, hindi eh. Hindi siya dahil gusto ng mga tao na ayuda yung maging season ito ng ayuda. No, nobody's wanting that eh. Nobody is expecting or praying for that. Hindi eh. Better services talaga eh. Diba? Kesa yung old script, same cycle, same faces, almost after nito election, same faces, mas malaki yung picture doon sa Facebook post. Mag-ingat, maliit lang yung yung text eh. Mag-ingat, o kaya, ingat po tayong lahat. Tapos ang laki-laki ng picture ng politiko. Tapos yan ang photo ops na nagpadala po tayo ng 150 packs ng ayuda. Like, putang ina, di ba parang, sorry. Di ba parang, hanggang dun lang ba? I mean, after nun, sige, pag naubos yung 5 kilo ng bigas, ano na? Pero, anong mangyayari? Bloated na siya sa accomplishment report. Nakabigay tayo ng 150 packs. So, 150,000 ng mga kababayan natin na suportahan. Alam mo yun? Yung, lagi hanggang doon. Pero, resilient ba talaga tayo? Ikaw ba? Resilient ba talaga? Resiliency ba yun? Yung nakangiti ka? And ano na ba dapat ang mindset natin sa resiliency? Dapat ba siya i-glorify o baka may dapat pa tayong magawa to honor, hindi lang i-glorify, to honor that resiliency na parang, the people are doing their part. How about those who are in the services? How about them? How do we hold them accountable o hold them to the higher standards? Hindi lang yung 150 o 300 packs. Nakita nga akong picture ng parang poster siya nung isang mayor. Tapos, yung congressman na kamag-anak, pareho sila apelyido, hindi ko alam kung magkamag-anak ba sila. Tapos nakalubog ng konti, nakatagilid na yung poster, yung tarpaulin, no? Tapos may baha. Tapos ang nakasulat dun sa tarpaulin pa naman, this is where your taxes go. Sabi ko, parang napaka-emblematic lang, di ba? Napaka-ironic at napaka-emblematic, no? Di ba? Now we turn to the typhoon tragedy in the Philippines. The country has declared a state of emergency. Sa Bagyong Dante, may low pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Apart from the debris and the devastation in the central Philippines, we're also seeing a lot of Filipinos coming together. The spirit of camaraderie, in Tagalog it is called the Bayanihan spirit. That is true, marinig mo yung term, yung word, no, na resiliency or resilient. The Filipino people are resilient. Parang ang ganda niyang pakinggan, no? Pero yun nga pre, bakit parang ilang dekada na tayong hanggang resiliency lang? No? Bakit walang change, no? Ano bang paradoxes na nasa Pilipinas? Does it mean na wala ba talagang pag-asa magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas? Kulang ba tayo ng scientists pre? Kulang ba tayo ng mga ng mga pwedeng magplano para resolve itong mga persisting taon-taon na lang na dumarating ng mga problema? Kulang ba tayo doon? Well, before I answer that, siguro yung yung part din na na romanticize. And eto dito na ako magagalit, no? Kasi naniniwala ako, yung mga nakuhaan ng video o photos na nakangiti habang hanggang bewang yung baha, hindi sila yung nag-post nun eh. Mga troll farms na talaga na talaga nagbibida na, yes, Filipinos are like this. Kasi hindi eh. Pre, ewan ko kasi sa lower bikutan ka nakatira. Kami, di ba, nung high school tayo, nasa lowest bikutan kami. Kasi
Sa mga kaibigan namin nakikinig ng podcast, yung Lower Bikutan, naabutan pa namin isang buong barangay yan. Ngayon kasi may new and old lower na eh. Parang testament sa Biblia eh. Sa Yung old kami. bahay nila, Tsaka nasa mataas kaming lugar eh. yung bahay nila Father Lennon, nila Father Michael, Pagka binaha kami, ibig wala sabihin na. nun, bubog na yung buong Tagig. Oo, Yun ang kasi kataas nandun namin. sila sa may taas banda eh. Pero barangay Lower Bikutan yun. Kaya nga pagbaba nun, papuntang Hagunoy, tawag ko doon, Lowest Bikutan. Kasi mayroon pang mas mataas doon kala Lennon eh. Yun nung Upper Bikutan. Kala Luke yan. North Danghari. Pero yun nga, nasa Lowest Bikutan kami ni Francis. Bahain talaga doon. Talagang malala talaga. And anong taon yun, pre? Hanggang ngayon, binabaha pa rin doon. Grabe naman. Tanda ko yung ano bang bagyo yun? Ondoy ba yun? Or ano? Ondoy, pre, Ondoy. Yung bahay ninyo, yung pagbisita namin, kita namin kung saan umabot yung tubig eh. Oo, yung Tangkad pa sa atin yun, nung mga bata tayo eh. Tapos yun nga, yung parang, alam mo yun, hindi ka nasunugan, pero ang laki ng effect ng baha. Kasi talagang alam mo yun, yung, ano ba yung tawag doon? Parang na-used up yung bahay. Nag-iba talaga yung atmosphere, tapos, ang lumutin na, yung, alam mo yun, ang dumi nung nangyari. Pero yun, babalik ako sa tanong ni Father. Yun ang irony, Brad eh. Imagine mo, ang dami nating scientists, dami nating engineers, urban planners, technical experts. Di ba, mind you, nabalitaan mo ba last week ba yun or 2 weeks ago, may influx ng mga Latin honors sa University of the Philippines, di ba? Oh, parang like parang influx o parang over oo, parang ano ba tawag doon? oversupply. Oo, yung parang kalahati ng population ay I don't know kung Latin. ito mas hindi to, I will digress kasi wala tong kinalaman sa topic. Pero napansin Yes, ko yan mula nang inintroduce yung punyetang K-12. Kasi karamihan dahil dyan sa punyetang No Child Left Behind. So dapat lahat with honors. 'Di ba? Kasi nga dapat walang left behind eh. Wala ka na raw dapat tawag dito, compare kasi nga raw hindi daw grades ang batayan ng buhay. So, Tapos tinanggal na yung, ako yung nagturo ko, sectioning, diba? yung mga sections, yung nung nagturo ko pre, ng graduation nila, ako pa rin yung nagbigay sa kanila ng ng Diploma. certificates eh. Sabi ko lahat sila with honors, pati yung may ilan doon na never kong nakita. Nakita ko lang ng unang araw ng pasukan tsaka ng last day ng pasukan. Pero with honors, sabi ko paano to? So wala lang, ko lang yun. Swelto lang na commentary sa educational system. Pero sige, go pre. Sorry. Oh, well, pero yun nga, medyo iko-kontra nun yung aking idea na sasabihin ko sana ang dami nating quote-unquote experts, urban planning, yan nga yung climate science, kasi engineers. Alam mo ba, more than 200,000 na registered civil engineers sa Pilipinas. Like parang nag-aagawan na talaga sila kung saan sila mapupuntang niche o field. Kasi ang dami na eh. Mantalang dati parang prestigious yun eh. Pag engineer ka, parang kasi hindi siya abogado at hindi siya doktor. So engineer siya. Wala namang wala. Yung mga 1980s, 1990s, so at least yung time natin parang wala namang, si Lennon, philo major siya. Wala, basura yun eh. Wala. I mean, we love you, Doc Joyce, pero that's the truth. Walang kagat sa society yun eh, nung henerasyon natin. So philo major ka, so wala kang trabaho. Stoic, no? Nasa balde parang si pangalan sa Stoic. Diogenes. Diogenes, yung nakatira sa balde. Yung na-offend niya yung sundalo. Diba? Na-offend niya yung sundalo kaya pinatay, diba? Anyway, we digress. Pero the point here is, sa tingin ko, ito, pananaw ko lang naman, hindi tayo kulang sa mga matatalinong tao.
And din nga ang problema ko yata baka sobrang dami ng matatalino, hindi lang pondo yung nare-realign pati yung galing nila nare-realign sa pangungurakot. Alam mo yun? Kasi tatalino nila so they can circumvent the laws, 'di ba? Yung mga loopholes ng requirements ng batas. Ang dami nating batas, pre. Meron nga yung pinaka-klasiko, yung pinaka-the best example siguro dito, yung Disaster Risk Reduction Management Law or Act of 2010. May provision doon na talagang mag-provide ng billions of pesos para sa DRRM initiatives from the national to the local. 2010, 15 years ago. 15 years ago, di ba? Yun ang nakatagal. Oo. Surprise. No? So, yan. Ikaw nun, ano pa napapansin mo? Saka, well, bukod sa, yun yung paradox na dami nating mga professionals, dami nating scientists, engineers, marami tayong mga prepared people. And then we have the backbone of the law, no? And itong, I think, isa sa mga myth din na pinaniniwalaan natin mga Pilipino na mahirap ang Pilipinas. No? That is just not true. Hindi na kayo pwedeng magsabi na kasing yaman tayo ng US o ng Germany, hindi. Pero to say ng Pilipinas ay mahirap, that is just not true. That is an injustice sa mga tunay na mahihirap ng mga bansa. No? Sabihin ko sana, sabi ko sa US and Germany, akala ko sabihin mo sana, di tayo kasing yaman ng Ibang level ng yun. Yaman yun. Meron sila kasing business gamit ang Pero totoo ko dyan, Brad. I mean, hindi naman natin kailangan maging kasing yaman ng Japan Pero kapag sinabi mo kasing exactly. Disaster risk reduction, parang ang model talaga is Japan Nilindol sila, nawasak yung kalsada nila ng alas 12. Pagka alas 6 ng gabi, ayos na Pero look at Japan, pre. Ito, hindi ako naniniwala na pwede tayong easily we can compare countries. Pero it's a good thing to look at them. After the Second World War, ang Japan bagsak. Economically, lahat. Talaga kasi natalo sila sa gera. First and foremost. So na-under occupation sila, US occupation. No? And then, by that time, believe it or not, sa kasaysayan ng Asia, ang nagbangon sa ekonomiya ng Japan ay mga Filipino investors. Oh, hindi ko alam Mga nagbangon. Oo. Yung mga unang Japayuki na na pumupunta doon, hindi talaga yung Japayuki na para sa entertainment industry. Yung mga unang pumupunta doon, mga investors sa Japan that time after the war. The same na nangyari halimbawa sa sa Vietnam. Ang nagturo sa kanila na mag-cultivate ng rice ay tayo. Diba? Yung Iri ba yun? Tayo nagturo nun ngayon. Sino nagpo-produce ng pinaka-the best na rice sa sa Southeast Asia? Sila. Diba? I mean, hindi to sa pagko-compare, but just to see na nag-import na tayo ng bigas sa Vietnam. Exactly. It is just to say na hindi natin pwede laging isisi na hindi mahirap kasi yung bansa natin. Kasi hindi mahirap yung bansa natin. Magkano nga ba yung yung climate chuchu na budget para ngayong taon? Para sa 2025 na budget, 1.14 trillion pesos pare. Imagine. Para sa flood control yun. So, totoo naman, bumaha yung pera, pero yung tunay na baha, hindi na na-control. Di ba? I mean, ayun, may pera ka, may batas ka, may mga tao kang prepared. Exactly. So, saan ang problema? Di ba? Mind you, may technologies ka pa. I mean, ipa-plug lang natin dito. Ito naman for public service. Meron tayong tinatawag na hazard hunter. So, yung mga nakikinig nito, tapos basta may internet kayo, i-search nyo yun. Hazard Hunter PH. May mapa yun. Real time yun. Kapag sinearch mo yung lugar nyo, makikita mo kung anong parte ng lugar nyo yung may baha. Ganun ka modern, pare. Diba? Ganun ka modern. So, meron tayo. May hazard maps, early warning systems. Meron naman I mean,
in fairness, hindi naman dahil taga-DOST ako, pero talaga nagtatrabaho naman talaga yung DOST. Pero ano ba yung DOST lang? I mean, Exactly. alam natin yung Pag-asa, di ba? 1895 pa yan yung Weather Bureau ng Pilipinas. Pero under siya ng DOST na, no? So every bagyo, pre, bakit laging kasalanan ng Pag-asa? Pansin niyo yun? Laging kailangan fallout kayo yung Pag-asa. Yung parang sa Pag-asa isisisi na bakit hindi nag-suspend ng klase. Eh, hindi naman trabaho ng Pag-asa mag-suspend ng klase. Ano? Di ba? Yeah. Pero, anong point? Itong mga napansin natin, just to set the tone for this discussion. Nakikita na ng marami sa atin even, especially our young professionals, mga katulad natin, mga kaedad natin, mga mas bata sa atin. Nakikita na natin yung quote-unquote anomalies and mga gaps and challenges when it comes to governance and all of this, climate change, adaptation, disaster risk reduction management. Pero, saan ito uuwi, Pads? Huwag magtapon ng basura sa ilog. Kapag kumain ka ng candy, ilagay mo sa bulsa mo yung wrapper. Utakin na, ganun lang, di ba? Parang, ano mararating noon? Di ba? We are talking about... Resiliency, pre. Resiliency. Yeah. Band-aid solution. Yeah, totoo yan. Yung band-aid solution. Yan. Parang dali yan lang. I mean, tinan mo yung mga ilog natin, yung Marikina River. Alam natin kapag lumakas ang ulan, aapaw yan Diba? Tapos kailangan lagi tayong kabado na, danger level na yung ganitong dam, yung blank na dam, makakawala na yung tubig, tapos may mawawala na naman ng buhay ng bahay. Tapos sa dulo, pagka nag-subside yung baha, may mga nakangiting tao, resilient talaga ang Pilipinas. Pero yun, just to go dun sa myth ng resiliency, yung sinasabi mo again, this is not to discredit. Totoo namang resilient tayo. Ang point lang naman natin sa episode na to is, this resiliency should be honored better. Because the people deserve better. Pero yun yung resiliency, sa tingin ko, Pads, it's a double-edged sword. It's a two-edged sword. Siyempre, saludo tayo dun sa mga, number one, sa mga survivors. Kasi, yung indifference minsan, mamaya, i-discuss natin yung indifference. No? Pero, yung mga hindi nakaranas nung naranasan nila first hand, lalo na yung mga nasalanta na nawalan ng bahay at kamag-anak. No one, after mawala nung media coverage, after hindi na sila mag-trending sa social media, yung pagbuo ulit ng bahay, walang ibang makakakita nun, sila lang. Yung pag-move on sa buhay na wala na yung kamag-anak nila, wala yun And of course, yung mga responders natin, mga volunteers, yung sa uniform personnel, yung mga NGOs, mga civil society organizations. Pero ang point dito, hindi lang hanggang doon yung narrative. Hindi lang doon sa saludo After nito, ano ba pwedeng gawin para hindi na sila malalagay sa danger? Di ba parang ganun yung point di ba? Well, supposedly nga, di ba, isa sa mga rason kung bakit tayo nag-aaral ng kasaysayan para matuto tayo sa nakaraan, no? And that's the problem. Di tayo natututo sa nakaraan. And resiliency, I think, isa sa dangers ng pag-interpret natin at least sa resiliency is that we forget that resiliency is the virtue of the one who is resilient nung nakasurvive, no? Nung tuloy sa daan kahit na bumabagyo. But it is never a justification na okay, kaya naman pala niya no? So for example, makakita ka ng matanda na may buhat na mabigat, no, tumatawid sa daan. Kaya niya. Oo.
Pero it is not a justification na hindi mo na siya tutulungan, 'di ba? Kasi inisip mo, "Ay, kaya naman pala niya, eh." 'Di ba? So I think ang pinaka-problem as we interpret it, 'no, as a people, as a people and as a country rin, kasi iniikot niya yung ano, yung responsibility, 'no? Imbes na tatanungin natin bakit bumabaha pa rin, 'no? After all ng ginastos natin, ng projects, ng paggawa ng batas, napakaraming session sa Senado tsaka sa Kongreso. Kahit wala naman silang ginagawa ngayon sa Senado kundi gano lang. Hindi, meron silang legacy wall, pre. Legacy wall. Oo. Oo, 'di ba? Hanggang doon lang sila, legacy. Oo. Gaano sila Ganda ng tapos legacy wall nila kasi mga picture nila yun eh. Naglagay sila Pakawalan yung ninong nila, yun ang kanilang mga pinagkakaabalahan, 'di ba? Pero what I mean is, ang dami nating ginastos, ang dami nating pinaghandaan, para saan? Bakit wala? Hindi, imbis na tanungin natin yun, parang bumabalik yung responsibility, parang responsibility ng mga tao na dapat maging resilient kayo. Kasi part yun ng pagiging Pilipino natin na tayo ay resilient, di ba? Which is good. But it does not justify na bakit wala. Bakit yung responsibility na umiikot na pupunta ngayon sa mga tao. Diba, imaginein mo, pupurihin mo yung isang tao na lumangoy sa baha para makatawid ng kalsada. Tapos ikaw yung politiko na nagpe-praise nun. Pero hindi mo natapos yung footbridge na project mo. Sabihin natin di footbridge, tulay mismo. Diba? Ako, na-assign ako sa Mindanao nung seminarista ako. Dalawa lang yung, doon sa parte ng mission area namin, dalawa lang yung may tulay. 2 lugar lang. So the rest nun, kahit yung main barangay, pre, sitio yun eh. Kasi malalim-lalim lang yung ilog, kaya may tulay. Pero yung main barangay, para makapunta ka doon, tatawid ka lang sa sapa, sa ilog. So anong point? Tapos diba, yun yung pupurihin mo yun na, ay, ang resilient naman ni ganito kasi natawid niya yung baha. Teka, sana yung yung project ng tulay, 'di ba? Or yung mga tao na kailangan mong i-rescue ng bangka kasi nandun na sila sa rooftop. Ito totoong mga scenario ito eh. Kada may malakas na bagyo, re-rescuein sila sa tuktok na, sa bubong na nila kasi lubog na yung bahay nila. Tapos pupurihin mo kasi ay, nakakatawa pa rin sila. Kahit sa pinagdaanan nila, resilient sila. Paano yung drainage project? Yung flood control? Milyones yun. Bilyones pa yun. Diba? Yan yung natin dun eh. Yan ang reckoning natin. Very passionate si Father Lendo. Buti nga naputol. Akala ko maglulunsad ng welcome bayan si... Pero pre, gusto ko rin dito in a way, I want to criticize din yung ating media, both traditional and modern media. No? Kasi favorite to ng media na i-phrase at i-frame as a good trait of the Filipino people, no? Parang good vibes, kumbaga. Meron tinatawag sa communications na, ito hindi to political term this is a communication term, yung tinatawag na yellow journalism. Yung yellow journalism, hindi siya political, ito ay yung journalism na it captures the emotion. Yung emotion ng una niya. Yung mga kuwari, may headline ka na, Russell, binoljak si secretary, ganyan. O kaya, isang very sensational, kuwari, murder, no, mayroong mass murder, pinapatay niya pinupugutan niya ng ulo ang lahat ng taong pinapatay niya. Yung gusto mong ma-excite ba yung reader mo or yung viewer mo para mas lalo silang mag-invest ng time sa dyaryo mo, sa channel mo. So, ang niya ay emotions. What I can see here is ganun din. Okay, itong si Lola, ganyan, nakangiti pa rin siya, nagluluto pa rin siya. Nakita ko ngayon, mga nakaraan. Ngayon lang sa Facebook. Itong isang couple,
Nagpakasal pa rin sila kahit na kahit baha dun sa simbahan, 'di ba? Tapos meron pang mga, ito medyo na-cringe din ako dito kasi mga parokya na baha ka lang, may Diyos kami, mga ganun ba? I mean, ang ganda niya. Maganda yung message niya. I do not mean na hindi siya maganda, ha? Pero when we perpetuate it, we also silence the criticism sa mga dapat i-criticize. Kasi parang, okay, pesar, even if ang dami palang negativities, maganda rin naman pala ang mga nangyayari, which is good. That is good news. Pero it does not justify na hindi ka na i-criticize. Kasi, yan okay lang sana kung yan yung mga hindi maiiwasang mga, mga aksidente. Kaya ang aksidente, di ba? Yung force majeure na tinatawag. Pero hindi na to, hindi maiiwasan eh. Kasi, yun nga, taon-taon na natin nararanasan to. Meron na tayong mga taong ready, meron na tayong batas, meron na tayong malaking budget para dito. So, hindi siya maiiwasan. Hindi siya hindi maiiwasan. No? Oo, kasi may capabilities ka eh. Buti ba kung walang pondo? Buti ba kung walang mga may alam para gawin yun? Pero we are investing, we are spending millions not only for technologies but for the technologists. Yung mga taong sinasahura natin pero wala namang output. Diba? So ito yung point. No? Ang problema, baka naman, ang problema, hindi technical. Baka political. Totoo pre. Kasi yun nga, we have the science eh. We have the data, di ba? Taon-taon may data na tayo. Na na tayo, meron din tayo mga international partners na That's also the other point. Very good. Buti na point out mo yan. Ang pondo natin, ang kaalaman natin ay hindi lang domestic. Japan is very, very, very active in helping us. Kasi nga, meron silang yung mga disaster resilience management nila. Trainings, even funding. Sinashare nila eh. Tapos yun yung ayuda system, yung hindi siya exaggeration, but these are billions of dollars or euros na pumapasok sa atin, regardless kung sa government o NGOs. But the point is, may pera, may tao, may capabilities, may technologies. Yeah. Exactly. Ayun. May pera ka, may data ka, may tao ka. I think ang nagkakaproblema tayo sa priorities, no? Tsaka sa implementation mismo nung Kasi meron may backbone ka na eh. Andiyan may batas ka na nga eh. Kumusta ngayon ang implementation? Ano bang priority kasi talaga ng ating mga civil leaders? Speaking of, ito anecdote lang naman, without casting aspersions o attacking somebody. We are attacking somebody. Yeah. Kasi we can't. Pero kahapon, July, ito kasi medyo July to, no, sa mga makikinig. So, kahapon, nasa kasagsagan ng bagyong Krising, may mga nakapag-record. They took photos eh. Sa kalagitnaan ng bagyo, di ba ang attitude, or hindi ko alam protocols ng safety eh. Pero kapag bumabagyo, di ba tinutupi yung mga billboard? Tapos yung mga tarpaulin tinatanggal, di ba? Kasi delikado yun eh. Yeah. Baliktad naman, sa kasagsagan ng bagyo, mga DPWH na personnel nagkakabit ng tarpaulin para sa sono ng presidente. So yung disregard mo sa safety nung DPWH personnel, tapos yung hazard nung tarpaulin na pwedeng liparin, di ba? I mean, tama si Father yung sa priorities natin, di ba? Baka lip service lang yung human safety, human well-being, climate change adaptation. I mean, baka mababaw pa. Baka kaya pang palaliman. Instead na baha yung lumalim, baka yung programa yung lumalim. Halimbawa, yan, may pondo tayo for
flood control. Pero ito, may kilala tayo, may mga kaibigan tayo sa government o sa mga sa corporate. Alam natin na ang mga budgets ay nare-realign. So halimbawa, 1.14 trillion Mapupunta kay Piatos mo to. nare-align. Napunta sa pambili ng peach. Mary Grace. Oo, kaya na-impeach yung tulad niyan, di ba? Doon napunta. Or sa troll farm. Hindi natin alam. Eto pa, no build zones. Pero, hindi na ipatupad. Kasi nag-election period. So, mga ganung bagay, di ba? Tapos sasabihin, hindi kasi technicalities yan eh. But no eh. Di ba? No build zones. Ano pa ba yung mga natin dyan? Mga concrete na experience. Ako gusto kong mas maging regional yung approach eh. Pero pasensya na kayo, limited lang din yung data ko and yung scope ng knowledge ko on this. Parang ang dating nga, medyo Manila-centric yung kwento. Pero I can resonate or I can share a thing or two when I was in Mindanao. Diba? Iba rin yung urban planning doon. And bihirang ulanin ang Mindanao. Pero kapag inulan at binagyo ang Mindanao, devastating talaga. So, yung ganun ba, yung pag-aaral about it, no, na, okay, dito bagyuhin, pero pag binagyo, wasak. Meron naman, sanay bagyuhin, so sanay yung mga tao, pero walang nagbago sa system. So, di ba? Ang point lang din, bukod dun sa sinasabi mo, Pads, yung implementation, walang one size fits all when it comes to this. Kailangan aktibo yung LGU. Hindi lang pwedeng mama o ate yung pangalan ng mayor o kuya o daddy. Hindi pwedeng Daddy Lennon lang. Tapos Daddy, parang kinky. Di, tsaka feeling ko pre, isa rin sa problema. This is my criticism both sa ating mga elected officials at saka sa atin din mismo, no? Sa ating mga tao rin mismo. Yung priorities natin sa projects, no? We prioritize projects na short term or at least visible. Visible in the sense na infrastructure sa limbawa, no? Kasi ang gandang ang ganda nung magre-ribbon cutting ka tapos mapipicturean ka. Uy, si mayor. Uy, si congressman. Uy, si senator nagpagawa. Yung pa nga nagpagawa siya ng ospital. Nagpagawa siya ng highway. Di ba? Ang hilig natin sa ganun. Parang pera niya, no? Parang Oo. Tsaka, dahil tayo rin, kasalanan din natin in a way. Kasi, dahil ganun yung ating expectation na gusto natin nakikita natin ng project nila. So sila rin, yung mga elected officials, ang project din na pinipili nila, yung mga makikita. Kasi nga, 3 years lang ang ang karamihan sa mga elected officials yung kanilang term. So, first year, sabihin natin hanggang mga middle ng second year, magtatrabaho yan sila. Pakitang gilas. Pero, yung natitira, naghahanda na yan sila para sa election ulit, di ba? So, syempre, kung naghahanda ka na para ma-re-elect, kailangan mo ngayon ng maipapakita anong nagawa mo. Kaya nagfo-focus tayo sa short term. Tsaka, sa mga yung nakikita lang. So, kuwari, mag-ano ka ng disaster response project, halimbawa. Wala masyadong makakakita nun, except kapag dumating na mismo yung bagyo, di ba? At walang makaka-appreciate nun. Kasi nga hindi yun nakikita naman tayo, hindi yun highway eh. So, I think nandoon din, no, yung ating priorities sa ating mga projects, no. We are very limited. Gusto lang natin yung madaling makikita, short term, no. Ito, may sinend ka kanina, di ba? Basahin mo nga ito, pre, itong How We Fix Flooding. Ito, hindi ko na alam. May nakita akong author nito eh. Anyway, teka, hanapin natin yung author para naman ma-cite naman siya at mabigyan natin ng Si Abelard. proper
O kaya si Acknowledgements. Seneca. Si Seneca. Ayan, mula kay Mr. or baka ano siya, sensitive siya dyan. So, mula kay Mike Alcazaren. So, How We Fix Flooding. Yun ang title ng kanyang post. Number 1, reclaim more land. Parang ito. Hindi ko alam kung sa West Philippines ito o sa Dolomite land. Build more skyways. O nga naman, kasi kung may skyway ka, hindi ka Mas mataas. babahain kasi nasa Babahain. skyway ka eh. Build a beachfront. Parang may mga Ayan, di ba? mga government officials na Papogi. tapos ng kontrata nagpapagawa ng sariling resort. Build more casinos. Aba, syempre, kasi kailangan natin revenue. Kaya nga may mga galit na ibaban yung Pogo kasi hindi may kita yan. Kaya yung online gambling. Build a Senate legacy wall. Ito highlight ito ng accomplishment nila kasi kung hindi ka pa napunta sa Senado kasi ako di ba napunta ako doon several times ito mga nakarang. Nandun yung pinsan mo eh. Yeah. So, yung legacy wall na tinatawag, pagpasok mo ng Senado, meron niyang sa first floor, nandyan yung guards. No? So, kapag authorized yung entry mo, merong carpeted yan na luma na yun parang kahoy. Medyo lumang staircase na kahoy, paakyat, second floor. Ang tumbok nun, yung plenary hall, yung nakikita nyo kung saan nagpe-plenary session. Pero mga VIP pinapapasok doon. As yung tawag mo dyan, yung another checkpoint yon for the x-ray, yung mga bags. After nun, yun na yung legacy wall. Yan yung picture nila na more than life size. Talagang malaking billboard type. Isang wall yon. So, yung left wall, nandun yung previous Congress. Yung right wall, nandun yung current na Congress. So, 20th Congress na So hindi siya yung simula ng Republika, lahat ng mga senador ng Republika. Kala ko yun yung nasa isip ko eh. Hindi. Kasi mas matatino naman yung mga senador ng mga Ay, oo. At saka mga statesmen talaga yun. Sila Jokno, sila In fairness naman, merong wall, pero hindi dun sa legacy wall. Merong yung mga walls ng Senate, nandun yung mga lumang plake ng mga naging Senate presidents. Tapos sa 4th floor ba, 3rd floor, mga babaeng senador. Mga women. Mga statesman at stateswomen na tunay. Sila Flavie. Madrigal, yung mga ganon. Yung mga luma pa. Anyway, yun. So ano pa? Have no plan B for EDSA rehab. Siyempre, kasi EDSA yan Huwag natin baguhin na EDSA yan May nagreklamo lang ng konti. So, i-cancel na raw yung isa pa yun na diba, yung short-term, long-term natin pag-iisip. Huwag nating i-rehab kasi may nagreklamo. Diba? Ang problema mo lang naman yun discomfort yun for the short term Mm-hmm. Para sa isang something na long term dahil may nagreklamo ayaw daw nilang Oo. yun, at yung nagreklamo equals na agad yun sa sambayan ng Pilipinong maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Hindi tapos baka sa social media lang nagreklamo. Parang yung kwan lang yan yung mga hinuhuli ng Coast Guard dyan sa EDSA carousel. So una, nahuli yung mga mayaman o kaya mga pasaway ng motor. Yung Coast Guard kasi meron silang law enforcement, di ba? Sila ang nanguhuli. Kasi under silang ng Department of Transportation ng Coast Guard. Hindi sila DILG tsaka hindi sila DND. Okay. So sila yung nanguhuli. Anyway, to cut the story short, nung mga nahuhuli na yung mga senador at mga matataas. Hindi nga raw kasi nila alam yun. Ginamit lang daw yung kotse nila. Mga matataas sa peoples.
Diba gusto na nila ipatigil yung operasyon? Diba? Napaka-self-serving ng mga peoples natin. O kaya mag-host ka daw ng A-list Hollywood world premieres. Siyempre, number 9. Resilience. Number 10, post on Filipino resilience. Number 11, thoughts and prayers. Pray for Luzon. Mga ganun. Number 12, let traffic management run film festivals. Diba? Parang Metro Manila Film Festival. Diba? MMDA yata yun. Diba? Hindi may hawak yan, yeah. Number 13, showcase BGC as the model for urban development. Diba? Kaya ako personally taga-Taguig tayo. Galit ako sa notion ng provincialidad eh. Yan ang Bakit? pinaka morally, ethically, and politically corrupt na coinage. Provincialidad. Diba? Kasi ano ang syudad? BGC lang. The rest ng Taguig, probinsya lang eh. Diba? So, I think, ewan ko. Well, number 14, make reaction vlogs with foreigners about BGC. Wow. Okay, number 15, ito medyo mainit-init. Mandatory ROTC. Number 16, Yan ang baka. legalize online gambling. Yan. Advertise ka na. No? Kailangan daw kasi ng pondo ng gobyerno. Yeah. Yun yung sabi, di ba? Wala talaga tayong pondo, no? Number 17, make street signs in baybayin. No? Yung alibata. Classy. Kasi marunong tayo mag-alibata. Nationalistic daw. Nationalistic. As if ginamit talaga natin yun. Number 18, revise government logos every 6 years. Yan. Maglagay tayo ng bagong Taguig. Bagong Taguigenyo. Ang Taguig. Iba na naman ang logo, di ba? Dagdag dito, actually, pinapalitan din natin yung kulay ng ng city. Kunwari, yung mga kulay ng mga poste. Di ba? Minsan pinapalitan natin yun kapag nagbabalit ng gobyerno. Yung nanalo, palit. Dati ang Taguig blue. Blue yan. Ngayon red na siya lahat. Yung Then may transition period yan na nag-pink. Nag-pink ba? Hindi ko na matanda. Saglit. Kasi yung women's, di ba? Yung Progressive Ladies League. Pink, tapos naging red. I love Taguig. Ayan, pag sa Caloocan, orange yan. Malapitan country yan eh. Gano'n, di ba? Parang, naging, dito sa Paranaque, green. Olivares. So, kailangan may kulay, parang Pokemon. 19, invite, hindi ko alam kung anong context ito, pero sabi dito, invite my brother to news to explain why there are floods. Sinong brother ba ito? Hindi ko alam yung context. Hindi ko rin alam. Hindi ko gets yung niya dyan. And number 20, of course, make posts like this. O make a podcast about it. Make a podcast na tamang The point komentary. there is, gaya na sabi ko nung una-una, marami talaga tayong alam. Marami tayong alam. Maraming may alam. Baka kulang lang talaga tayo sa political will. I mean, I hate to always make it sound like glorifying Pasig right now, pero Pasig talaga eh. Yung savings ng Pasig, pre, isipin mo, 1 billion ang savings every year. Every year, pare. Tapos bayaran na nila yung utang nila. Tapos lahat ng pondo, kung saan nila sinabing yung pondong yun, doon na pupunta. Tapos yung alert systems, yung scholarships, nagdoble, alam mo yun, political will. Kasi even at the city level, nagpasa sila ng anti-EPAL law eh. So bawal mag-post at maggawa ng announcements na may mukha ng kahit konsehal eh. Kasi may anti-EPAL law sa Pasig. So alam mo yun, baka kaya din yun sa iba. Not necessarily at the national level, pero yung notion na pwedeng ma-replicate yun. Ang problema kung dynasties. No? Kasi dynasty yan eh. Well, beyond resiliency,
Of course, may mga kailangan mabago, Pads, pero ano bang ano mo dyan? Hindi naman kasi madali, no? Hindi siya madali. Ito ay whenever we talk about change, parang conversion yan, no? So, hindi yun siya something na magagawa mo today, tomorrow, converted ka na, di ba? Yan lagi kong sinasabi sa mga nangungumpisal sa akin. Tapos ang sinasabi nila, ay kasi father, nahihiya ako kasi pare-pareho lang yung kinungumpisal ko. Hindi. Kasi, hindi yung porkit nakapangumpisal ka na, bukas, hindi mo na uulit yung kasalanan mo, no? What's important is for you to continue the journey para dun sa conversion, no? Para unti-unting mawala sa iyo yung kasalanan mo. Comparing that, no, as just an analogy dun sa ating society. Ganun din. It will not happen overnight, no? Yung change, no? Pero meron tayong mga pwedeng gawin na pwede nang umpisahan. Kasi ako talaga, sa sociologically speaking, ako ay more on sa school ng structuration ni Anthony Giddens, no? Sabi ni Anthony Giddens, if you want something na mag-change sa society, magsa-start yan sa isang maliit na na unit ng society, yung structuration niya. Kuwari, itong grupo na to magsimula na, kuwari tayo ngayong dalawa, Russell, magsimula tayong magsalita na lagi tayong mayroong A. Lahat ng pagtapos ng word natin, A. Di ba? So, gumagawa tayo ng bagong language. Mag-umpisa yun sa atin lang dalawa. And then, magkakaroon ngayon ng mga susunod na mga sasali. Tapos magiging barangay. And then, later on, palaki ng palaki, you are now changing the culture. Kasi, nagbabago na rin yung structures ng kultura, no, mula sa ilalim. And that is, I think, the key, no, nitong ating mga pwedeng gawin. Ano bang mga ano bang mga pwede natin gawin? Umpisahan mo, Sel. Well, given the topic for our episode, maganda na itigil na natin yung pag-romanticize sa resiliency. I-acknowledge natin na meron naman talaga, kasi hindi siya exclusively Filipino trait. Lahat ng tao, lahat ng living organisms, yung anong tawag natin dyan, Pads? Kay Spinoza yan sa Nomad. Niya? Sa philosophy ni Spinoza yan Kalimutan ko Pero the point there is, wired tayo for self-preservation. We will do everything to survive. Survival yan Primordial instinct natin ay survival. And that's where resiliency comes from. Kasi, asa baha ka, you know that ma-stay ka ng sobra sa baha, magkaka-hypothermia ka, magkaka-leptospirosis ka. So, you have to do as much as possible. Maglimas ka ng tubig, or mag-makeshift na bangka ka. The point is, you have to survive. Siguro kung mahinto yung pag-romanticize, it's a good start. Hindi normal ang laging lubog sa baha. Lagi tayong sasabi, whatever we do here echoes in eternity. Whatever we do is for the benefit of the next generation. So, kailangan ba ito yung dadatnan ng next generation? At sila ang magsusolve ng problema for us. Kung kaya naman, ang daming able bodies, ang daming more than able minds of this generation. Kaunan. Well, second thing, ito more on para naman sa ating mga leaders, no? It's time for a more transparent at mas maayos na paggamit ng calamity funds, no? I'm not just moralizing it. Pero kasi mayroong mas malawak na effect yan kapag ginalaw mo yung pondo na yan tapos i-designate mo para sa hindi para sa kanya, no?
Kaya nga nandyan yan eh, no? For times like this. Kung hindi dumating to, then thank you Lord, di ba? I mean, di walang problema, okay, so may pera pa rin tayo para panghanda natin sa susunod. So, mas transparent lang at mas maayos, no? And hindi lang tayo sana puro lang tarpaulin, no? Ito, nagpagawa ng breakwater si ganito. Nagpagawa ng ganitong project si ganito, no? Tsaka mga photo op, no? If you remember that mayor na naglilinis daw siya ng basura dun sa sa bay. Tapos nakita yung na before him yung bangka nagtatapon din ng basura para makita lang sa picture. Tapos nung nakita, sabi, bakit kayo nagtatapon? Hindi, para sa picture lang to. Diba? So sana we go beyond that. The photo ops, the politicizing things, no? You are elected not just to be re-elected, no? You are elected there to really serve, no? The people of your constituency. Pangatlo, pakinig and at the same time empower yung local scientists, urban planners, engineers natin. Makinig talaga tayo, i-consult natin, sundin natin yung technologies na na-develop, yung risk maps, hazard maps, at hindi band-aid yung solution. Kasi, of course, these people, they were trained to think and they are being continually trained and they are being paid to think for genuine development, long-term development. Hindi yun nga, yung dahil may minor inconvenience ito or may malaking inconvenience pero for a short time, hindi natin gagawin, then band-aid solution, problema na lang ng next administration, especially kapag natalo ka. Kasi, yun ang doon tayo magkakatalunan sa legacy. Ano yung legacy mo? Diba? How will people sing of your name kapag hindi ka na nakaupo, di ba? And then, pang-apat is a real community-based disaster risk reduction, no? So hindi siya parang floating lang na general idea na ito ang gawin kapag may bagyo, no? So dapat meron siyang incarnation doon sa local community, no? So kasi kada community mayroong specifics eh. Meron siyang sarili niyang challenges. Like for example, yun nga. Sa amin lang, no? Let's be very localized, no? Sa amin lang. Yung sabi nga ni Russell, kami sa Lower Bicutan, mas mataas kami. Yung sa kanila, Russell, at least dati kasi lumipat na siya ngayon. Pero sa kanila dati, mas mababa yung lugar nila. So, iba yung context nila sa context namin. No? So, paano mo ngayon isosolve? Paano ka ngayon magpa-plan para sa context ng barangay ko, ng barangay namin at ng barangay nila? And, yun nga, wag tayong maging masaya na lang sa seminar lang. No? Lang tayo. Oo, di ba? Parang yan eh. Parang sa office, no? Or sa isang government department, no? So, brainstorming lang tayo. No? Synodality lang. Pero pagdating na sa decision making, wala. Di ba? So, i-translate natin sa praxis yung yung paghahanda, no? So, hindi lang seminar, may libreng lunch. Genuine, yeah. Well, may solution sila doon sa nangyari. So, instead na solusyonan yung baha, hinati yung Lower Bicutan. Kaya, problema na ng barangay New Lower Bicutan yan. Wala namang makikinig ng mga taga doon. Anyway, mag-apologize ako kung masyadong passionate against Taguig, no? Pero it's just an honest critic of the governance and I know, I would like to believe na meron namang ginagawa yung city government pero kulang. Given that this is a dynasty, asawa na to nung dati. Then you have 2 Cayetano senators in Senate. Taguig deserves better. Ewan ko.
Pero siguro kung may panglima lang ako, Pads, yung siguro review lang sa ating values. I mean, hindi siya totally related sa resiliency narrative o topic natin. Pero alam mo yun, yung overarching na insensitivity natin, yung nabanggit ko kanina. Yung tendency natin maging insensitive kapag hindi tayo yung tinatamaan ng trahedya. Tulad niyan, ito nga anecdote. Anecdote ba to? Ito nangyari to eh. Nung seminarista ako, college, nagsabi ako na, parang ano yun eh, naalala ko yun eh, parang talagang nakonsensya ako nun. Bata-bata pa tayo. So, ang sinasabi ko na, sana umulan ng malakas para walang pasok bukas. Then, pagkadating ng evening prayer, during the intercessions, nag-pray yung rector namin, sabi niya, we also pray, Lord, we commend to you our brothers and sisters who are directly affected by this calamity. The homeless, the poor, those who have no proper shelters, at yung talagang affected, mga delivery riders. Then doon ako na tauhan ng kaunti na, sabi ko masyado akong insensitive and entitled just because the seminary has safe walls to protect me from the cold and from the rain. I forgot that there are poor people, there are those who are actually suffering. And hindi na siya, beyond siya sa resilience eh. Before acknowledging the resilience, they were actually genuinely suffering from this. And if we can do anything to help them, at least we don't add insult to injury. Kaya ako personal lesson sa akin. Every time lumalakas yung bagyo, naririnig ko ano kaya yung mga nakakariton tapos nangongolekta ng kalakal inabot sa gitna ng bagyo. Or yung mga nagko-commute, yung mga vendors ng mangga, ng fishball, yung mga fishball kikiam, di ba kasi may apoy yun eh. So yung kapag nabasa yung mantika, ang ano ko lang dito yung social sensitivity. Kaya dinidetalye ko for us, lalo na kung kayo nandito pa kayo sa part ng episode na to. Imagine mo yung nagtitinda ng mangga. Yung mangga nakababad sa tubig yun eh. Pero kung may nagtitinda pa nun, yung mangga tapos lalagyan ng bagong, di ba? Kaya or yung mani. Yung titinda ng mani. Kung nabugsuhan ng bagyo, o tinangay yung malaking payong nila na multicolor, diba, saan sila sisilong? Tapos tayo, we just post. Sana lumakas para walang pasok bukas. Kaya nga hingi ko yung opinion mo dito. Sabi ng Secretary of Education ngayon, mga magulang, huwag kayo masyadong mag-pressure sa mga LGUs mag-suspend ng klase dahil maapektuhan ng pag-aaral ng mga bata. May point eh, pero parang, alam mo yun, parang, diba? So, meron kang messaging for values, pero hindi klaro yung messaging mo. Diba? So, parang dating, governmental order ba siya? Parang, where are you coming from? Ano may explain na hindi? Kasi ano nangyari? Nag-backfire lang, pinagtawanan lang siya. Yung yung messaging din, kung values, we really present it as values. Hindi guilt tripping, pero values na. Teka genuinely nahihirapan yung kababayan natin. Tapos when it comes to the suspensions, patulad niya, 3 araw suspended agad ang pasok dito sa Metro Manila and sa mga karatig bayan. Kasi grabe talaga pre. 3 magkakasunod eh. Alam ko meron nakabuntot na naman low pressure area. So, alam mo yun, yung hindi lang siya climate change adaptation eh. Yung frequently na sunod-sunod, hindi lang, dati periodic eh. Alam nating 20 yung darating na bagyo, pero bagyo, next week pa, di ba? Hindi, araw ang pagitan. After na to, dumaan, ito na naman, tapos haatakin yung habagat. Yung okay, yung resiliency ng tao. Pero ano yung resiliency ng structures? Yung resiliency ng lupa?
Diba? Yung mga prone sa landslide. Diba yung mga ganun, pre? Anyway, but the point is, well, we acknowledge, again, dito sa podcast ng Tamang Usapan, Filipinos will always be resilient. Wala akong ano doon, contest doon. Pero sana hindi na yon ang requirement para mabuhay. Kasi tayo, ang ambisyon natin ay patungo sa isang maginhawa, maginhawa at panatag na buhay. Matatag yata yung isa doon. Resilient pa rin pala. Pero maginhawa at panatag na buhay. Yeah. And resiliency, yun nga eh. It's not and will never be a justification para hindi natin baguhin yung mga sistema natin. No? Resiliency should be our backup plan, hindi yung main plan natin pagdating ng sakuna. Exactly. Kasi when we talk about progress, ewan ko lang, I hope yung mga nakikinig sa atin, they share also the same thinking na ang sukatan ng pag-unlad, ng progreso, ay hindi kung gaano tayo kabilis bumangon, but rather kung gaano tayo kakaunti madapa. Kasi yung pagbangon ay reaction yun eh. Ibig sabihin, kung meron kang magandang plano para bumangon, ibig sabihin, well-planned ka, well-prepared. Pero that's not the end of the story. Paano mo maiiwasang madapa? Parang babalik ako sa parang sa kasalanan. Di ba? I mean, maganda na lagi ka dapat bumabangon. Pero dapat nag-e-effort ka rin na hindi ka na madapa sa pagkakasala. Ganon din sa sa ating disaster risk reduction plans, no? Hindi ka lang dapat nakafocus dun sa hindi bumabangon naman palagi ang Pilipino di ba? Kaya nga aralin natin yung history kasi marami tayong matututunan sa nakaraan eh. And on that note, well, stay dry, mga dry people. Stay dry and stay safe and ingat kayo palagi. Yes. Isang episode na naman ang natapos ngayong ngayong Wednesday na nasa loob ng typhoon season ng bansa natin. And hangad namin ni Father Lennon sa inyong lahat, mga kaibigan, na manatili kayong ligtas, lalo na mga mahal nyo sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang episode na to, kung pwede nyo i-share para naman marinig at makalampag yung mga dapat makalampag o magulo yung mga dapat magulo. Minsan kailangan natin i-share para magkaroon ng pagsasaayos. And meron kayong tanong, nga pala, gusto ko lang i-address dito special sa ating Tamang Usapan. Meron tayong unang chat sa ating group page ng Tamang Usapan. And gusto ko lang siyang i-acknowledge kasi gusto ko rin mag-sorry dahil meron siyang request pads. Sabi niya dito, hanapin natin ang kanyang chat. Good day po. Mula kay John Michael San Miguel. Hello, John Michael, and thank you for chatting. Hello. Thank you for reaching out. Sabi niya, good day po. Baka pwedeng pag-usapan si Jürgen Habermas at ang gawa niyang ideal speech situation. Salamat po. Kutob ko, thesis niya si Habermas at baka seminarista to, hindi ko alam. Pero kutob ko... Okay, ibig sabihin kailangan nating magplano na ng ating Habermas episode. Thank you sa Thank you. And shout out lang po kayo ng inyong mga recommendations ng topics, mga gusto ninyong pag-usapan natin dito sa Tamang Usapan. Pwedeng philosophical, theological, o kahit mga tamang pang-inuman na kwentuhan. Sige lang. Yeah. So ayun, again, yung kanina pala, yung sinite ko na how to address, yun ay satire post baka sabihin nyo, recommendatory siya. So, mga disclaimer yan kasi baka kasi lumawak yung reach nung episode na to, at least itong specific na episode. So these are satire pero others are critiques or commentaries on the current situation here. And we hope na kung merong mas makikinig nito ng mga urban planners o
mga nasa science and technology sector, baka mas mapalalim pa yung usapan, yung diskurso. Not necessarily us, pero at least may nagsimula lang ng usapan. So hanggang sa muli, magkita-kita at magkarinigan tayo ulit sa isang episode ulit ng inyong paboritong Background Noise every week. Muli, ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang inyong Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye. Stay dry.